Born again ba ang mga Katoliko? Marami tayong naririnig galing sa ating mga kapatid sa ibang sekta, partikular na ang grupo ng Evangelical Christians na mas kilala bilang mga born again, ay nagsasabing kinakailangan daw nating maging born again ang isang tao upang maging ganap na ligtas na tayo. Sapagkat ayon sa Biblia, sa Juan 3:3, ganito ang pagkakasabi ng ating Panginoon, that no one can see the kingdom of God unless they are born again. Marahil sa iilang tao, nagkakahulugan ito para sa kanila na dapat ang tao ay sumapi sa samahan o mapabilang sa sekta na may pangalang born again, sapagkat ang born again ay mababasa sa Biblia. At kung ganyan ka rin mag-isip, ay nangangahulugan lamang na ikaw ay may payak at mababaw at hindi makatwirang pangunawa sa Biblia. Kaya't yan po ang ating pag-uusapan sa ngayon, kung may tuturing bang born again ang mga Katoliko at paano naging born again ang isang mananampalatayang Katoliko. Bilang Katoliko, kami ay naniniwala na kami ay born again sa papanong paraan, kundi sa pamamagitan ng binyag o bautismo. Sapagkat kung ating babalikan ang talata ayon sa Juan 3:3-5, ganito ang pagkakasabi sa wikang Ingles. Jesus answered him, "Truly, truly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." Nicodemus said to him, "How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born?" Jesus answered, "Truly, truly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God." Dito po sa talata ay malinaw na ang tunay palang kahulugan ng pagiging isang born again ay yaong ipinanganak muli sa pamamagitan ng tubig at espiritu, na kung gaya't isa ito sa mga sakramento ng simbahan na tinatawag na Sacrament of Baptism, sapagkat sa pamamagitan nito ay dadaloy sa ating buong pagkatao ang biyayang ipinagkaloob sa atin ng Espiritu Santo, o mas kilala ang biyayang ito sa tawag na grace, na siyang biyayang makapagliligtas sa atin. Ayon sa Tito 3:5, ganito ang pagkakasabi sa wikang Ingles, "He saved us, not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit." Ito ang ibig sabihin ng pagiging born again, regeneration and renewal of the Holy Spirit through baptism. Ayon sa Juan 3:6, ganito ang pagkakasabi, "That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit." Kaya't nangangailangan na tayo'y mabautismuhan o mabinyagan, sapagkat tayo'y isinilang ayon sa laman. Ngunit kung tayo'y magiging born again sa pamamagitan ng bautismo, tayo'y ipinanganak sa Espiritu. Ngunit, bakit kinakailangan din ng tao na magiging born again sa pamamagitan ng paghuhugas? Ito ay sa kadahilanan ng kasalanan, partikular na ang original sin. Ito ang kasalanang namana ng tao mula kay Adan at Eva. Patunay nito ay ang mababasa sa Roma 5:12, ganito ang mababasa, "Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nangagkasala." Na kung kaya't ang sakramento ng bautismo o binyag ay siyang nakapaghuhugas ng lahat ng ating mga kasalanan, pati na rin ang kasalanang namana natin kay Adan. Na kung kaya't kinakailangan talaga na maging born again in a sense of baptism, na sa gayoy mahugasan tayo sa ating mga kasalanan. Ika nga sa sinabi ni San Pablo sa Gawa 22:16, ganito ang pagkakasabi sa wikang Ingles, "And now why do you wait? Rise and be baptized and wash away your sins, calling on His name." Yan ay siyang tunay na nagpapatunay na ang Katoliko ay isang born again sa pamamagitan ng sakramento ng binyag o bautismo na nakapaghuhugas ng ating mga kasalanan. Ngunit, maliban sa ating nabanggit na tunay na konsepto sa pagiging born again,
Ang sekta ng mga nagpapakilalang born again ay mayroon din silang mas malalim o mas malawak na pagkakahulugan nito maliban sa konsepto nating mga Katoliko at sa Biblia. Di umano ayon sa kanila na matatagpuan daw ng isang tao ang tunay na pagiging born again na kung ihahambing daw ng mga karanasan sa evangelical Christians na kung halimbawa na kapag ang isang Katoliko ay sumuko kay Jesus na may saloobin na nagsasabing, Jesus, kunin mo ang aking kalooban at ang aking buhay, ibinibigay ko ang lahat sa iyo. Ito raw ang tunay na diwa sa pagiging born again, ang siyang pagsuko mo kay Kristo na sa pamamagitan ng pag-iwan sa mga makasalanan at makabundong buhay sa kahapon at ang pagiging bagong nilalang sa pananampalataya at pagkakaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Well, at some point, kung susundin natin ang kanilang konsepto, totoo naman na maaaring maging isa din yan sa mga kasing kahulugan ng pagiging born again. Ngunit, hindi ibig sabihin na iiwanan mo ang pananampalatayang Katoliko at lilipat ka sa isang sektang tatag lang ng tao para lang mapatunayan na ikaw ay naging born again sa ganoong konsepto. Sapagkat malinaw rin naman na sa simbahang Katolika, ang lahat ng tao ay iniimbita sa pagbabalik loob sa pananampalataya sa Diyos at talikuran ang mga nakagawiang kasalanan upang lumakad sa katuwiran na naaayon mismo sa kalooban ng ating Diyos. Ganito ang sinabi ng Katekismo ng Simbahang Katolika sa paragraph 1428. Christ's call to conversion continues to resound in the lives of Christians. This second conversion is an uninterrupted task for the whole Church, who, clasping sinners to her bosom, is at once holy and always in need of purification, and follows constantly the path of penance and renewal. This endeavor of conversion is not just a human work. It is the movement of a contrite heart, drawn and moved by grace to respond to the merciful love of God who loved us first. Dito ay malinaw na kung ikaw man ay Katoliko, ay hindi kinakailangan na lumipat ka sa ibang sekta para lang mapatunayan na ikaw ay nagbabagong buhay at nagbabalik loob sa Diyos. Ang Iglesia Katolika ay walang tigil sa kanyang pangangaral at ebanghelyo na tayo'y tinawag muli sa pagtalikod at pagsisisi sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal at mamuhay sa estado ng biyaya ng Diyos o grasya na siyang tunay na pakikipagrelasyon sa Kanya, sa Kanyang Iglesia at mamuhay sa katuwiran at sa pananampalatayang naaayon sa kalooban ng Diyos na siyang makapagpapabanal sa atin upang sa ipagkakatamo ng ating kaligtasan nang ito'y ating mapanatili hanggang sa dumating ang oras na tayo'y kukunin na ng Diyos. Ang mga konsepto ng pagiging born again ay siyang matatagpuan sa Iglesia Katolika na siyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo at hindi sa pangalan ng sektang tataglang ng ordinaryong tao. Bilang Katoliko, tayo ay born again sa sakramento ng bautismo na siyang tunay na inilalahad sa banal na Biblia. Naway meron po kayong natutunan sa episode na to at kung nagustuhan niyo po ang ating video ay maaari niyo pong i-like, share at i-subscribe ang ating YouTube channel na Katoliko TV at click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos at pati na rin sa ating Facebook page. Abangan nyo po ang ating mga susunod na video patungkol sa pagtalakay, paglilinaw at pagtatanggol sa pananampalatayang Katoliko. Maraming salamat po at God bless sa inyong lahat.